Yun o, yun nangangain ng dahon. Yun. Yung isa lang siya pero inubos niya. Yan. Ito, kunin ko na rin itong nag-iisang to kasi papalitan ko siya. Pasilip ko muna sa inyo yung aking mga gulay. Ayan ang pechay, yung sangig. Ayan pa yung pechay. Ayan, lalakihan na yung mga pechay. At sila yung aking aanihin maya. Ayan mga malunggay. Okra na nakakalbo. Naagad ko yung okra. Tapos ayan yung bawang na 4 na peraso. Hopefully magbunga. Ayan yung bilao na paglalagyan ko ng pechay na aanihin ko mamaya. So ayan pa yung mga okra na namumulaklak na din. Tapos yung talong. Yan talong ko. Yan. Yung mga palaki na rin na bulaklak. Ay, talong na rin pala yun. Yan, talong. Diba? Palaki na sila. Lapit ko na anihin yung talong na yun. Hanggang dyan na lang kasi yan laki na. Hindi na siya haba pa. Basta yan. Ayan yung aking pechay na akala ko hindi na lalaki eh. Yung pala'y lalaki pa siya. So ayan. Ayan, aanihin ko na siya. Dinadahan-dahan ko kasi baka pag binunot ko ng bigla is lalong mabigla ba, tawag doon, madama yung iba. Kaya yan, tapos ayan ulit yung mga ano ko, iba ko pag pupunutin. So ayan, bunutin na natin. Ang binubunot ko yan kasi may mga kapitbahay akong kekwentuhan na mas malakas pa po ang boses sa akin, kaya ayan, i-noise over ko na lang siya. Dahan-dahan ko lang siya binubunot kasi nga baka madama yung iba pag binigla akong bunutin tsaka maputol, sayang naman. Ayan, maliit lang din pala yung ugat ng pechay. Ayan lang siya, ganyan lang yung ugat niya. Pinagpagpagpag ko kasi nga malupa. Ayan yung pinakamalaki kasi inunahan ko na yung yung nangangain ng dahon. May nangangain ng dahon. Hindi ko pa sana yan iaanihin eh. So nakita ko, ang takas kumain nung parang putak. Ay, ano ba yung putak? Diba yun? Yung isa, ay tipaklong. Yung tipaklong na nangangain. Kaya, inunahan ko na. Ginulay ko na siya. Binigyan ko niyan si Eunice and Virgie Standen. Hati kami sa aking inani. Tapos dyan, itinira ko yung medyo maliliit pa para sa next harvesting ko. Pinalaki-laki ko pa kasi sayang naman, lalaki pa rin naman. So, ang pinandidilig ko nga pala dyan, gumawa ako ng fish amino acid. Yung binuro kong bituka hasang ng isda, nilagyan ko ng sugar. Tapos yun, inano ko siya, pinatagal ko ng ilang weeks bago ko ginamit. Hinalo ko siya sa water na pandilig. Yun lang palang ipandidilig dyan para mabilis siyang lumaki. Diba? Kaya yun, pag ngayon tuloy, hindi na ako nagpapalinis ng isda, ako na ang naglilinis dahil nga ginagamit ko na yung mga bituka at hasang para sa aking mga gulay, pandilig ko yan. Kaya nagtatawanan ako ni Pangit, ano na naman daw pinagagawa ko, diba? Pero in fairness, natikman niya na yung pinagagawa ko sa aking mga halaman pampataba. Ayan, diba ang lalago ng halaman ko, ng mga gulayan ko, yung talino ko. So ayan yung nangangain ng dahon, nag-iisang yan. Kayang-kaya niyang ubusin yung aking pechay
Pati yung ibang dahon, hindi lang yung pechay na ano, pati dahon ng mga sili, kinakain niya, dahon ng talbos, yung grasshopper na yan. Kinuha ko na yung medyo malalaki na pwede na rin siyang makain. Nabubusog na kami ni Chi. Basta yun yung nakikita niyo yung talbos ko. Yan. Pinapalaman ko yan. Nasa sako. Diba? Ang dami rin. Parang ang bilang ko dyan is nasa 9 yata yung nakuha kong ganyan. Nabunot ko na pechay. Tapos sinabawan ko, diba? Hindi ko na na-video yung pagsabaw ko dyan kasi inabot na ako ng sipag. Kasi yun, nakikita yung aloe vera ko, ang laki na. Nandun siya, nakatanim yun sa sa paso, tapos nilagay ko lang doon sa may malunggay kasi para mabawasan space dito sa ibabaw ng kulungan ng pusa ko. Ibabaw yan ng kulungan ng pusa ko para mataniman ko nga nitong malagyan ko nitong yan. Ito naman, yan yung lupa ko. O diba? Ayan, patalbos. Hinahanda ko yung mga yan, pinaugat ko para pagka inilipat ko na sila, mabilis na silang lumaki. Yan pa, mga talbos yan galing sa kamoting nilamanan. Ayan, diba lupa na yung aking kinumpos na mga nabubulok na kitchen waste, kung ano-ano pa, dahon na tuyo, tapos ayan. Ayan yung natira. Nilagyan ko nitong kasi yung dahon niya sumasayad sa lupa, nabubulok. Sayang naman. Kaya yan, nilagyan ko niyan dayami, no? Kala mo ba, no? Yung nagbunot kami dun sa court, yan, inuwi ko yung mga nabunot kong damo. Tapos pinatuyo ko dun sa hinayaan ko lang sa sako, hanggang sa natuyo ng kanya. Tapos yan, pinamit ko na dyan. Para makasurvive pa yan. Tapos eto, nagtanim muli ako ng panibagong pechay, pinunda ko dyan. Tinakpan ko lang yan kasi para hindi masyadong expose sa init. At baka hindi na matuyo naman. Ayan pa yung iba kong yung tinira kong mga pechay. Next harvest yan, maano ko na yan. So yan nga yung talbos na nasagha ko, nakalalamunin ko. Ayan, yung talilong, yung alugbate nandun banda sa gilid. Yung yung sili ko medyo pumangit yung dahon, naglulubot. Tapos ayan yung mga malunggay seedlings yan. Ibibigay ko yun isa dyan sa langgam kasi naawa ko sa kapitbahay ko dati na hindi siya makabuhay ng malunggay. Kasi ayan, binuhayan ko siya. Ayan, sangig galing kay Nanay SP. Masarap yan. Lasang tanglad. Sarap siya sa bawan. Masarap din siya sa gata kasi na-try ko na. Masarap. Kasi ayan yung bawang ko, 4 na peraso. Hopefully na maglaman siya. Kasi 6 yan, namatay yung 2 ba? Sana yan magdire-diretso na. I-update ko kayo kung mayroon man o walang laman yan pag nabunot ko. Para malaman nyo rin. Yun lang. Salamat. God bless you.